I think she had the most unique way of singing. Siya yung idol ng mga badish. Ano ba? Siya daw yung reyna ng mga badish. She's a wonderful, wonderful mother to Nate and a wonderful stepmom to my kids. Whenever I'm on stage, it's always a different feeling for me. Parang nasasapian ka eh. World-class singer and performer. Mabuting ina at mapagmahal na asawa sa batikang singer-songwriter na si Ogie Alcacid. Sino nga ba naman ang hindi mapapalingon kapag nagsimula na siyang bumirit? Ito ang tunay na buhay ng Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid. Mula sa pagiging prom D, naging big star siyang hinahangaan ng marami. Kung siya ay bumirit, laging to the max. Kaya pagdating sa biritan, walang duda, siya na ang pamantayan. Siya ang nag-iisang si Miss Regine Velasquez Alcacid. Miss Regine, thank you very much for allowing us to interview you. Ipinanganak noong April 22, 1970. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Paano niyo ilalarawan yung Regine Velasquez nung bata? Your personality? I think nung mas bata ako, siguro yung mga 5, mga ganyan. Yun yung kasi yung memory mo, di ba? Yun, bibo pa ako nun. Pero nung mga nag-6, 7, medyo naging mahiyain ako. Pero, pag kumanta ako, hindi ako nahihiya. Sino ang singer sa pamilya? Pareho tatay ko tsaka nanay ko, they both sing. Si mama ko nag-play ng piano, tsaka nagigitara siya. Siya yung nag-accompany sa akin pagka kumakanta ko, nagpa-practice. Siya yun. Tapos si papa ko din, kumakanta siya. And that's how actually they met. 6 na taong gulang pa lang noon si Regine nang magsimula siyang sumali sa mga singing contest. Talagang tinrain ko siya kumanta sa dagat almost daily. Kasi mahilig siya mag-swimming. Hindi ko muna siya pinakakanta. Pinababayaan ko muna mapagod siya sa paglalaro. Kasi yung training niya parang laro lang sa kanya eh. Papa ko would make me sing. But I didn't know na may training pala siyang ginagawa. Basta I would just sing. The water's up to my neck and then I'll just sing and then that's it. Mula raw sa pagsali-sali niya noon sa iba't ibang amateur singing contests, nabigyang pansin si Regine nang manalo siya sa Ang Bagong Kampyon noong 1984. Bagong Kampyon. Gaano po ka-importante ang Bagong Kampyon, yung pagsali niyo doon sa karera ni Regine? Kasi yun yung last ko na after. Tsaka yun yung naka-televised. Kasi, tsaka sikat na sikat yun nung 80s eh. So, when I won, after that, nag-professional na ako. Dahil nagtuloy-tuloy ang kanyang singing career, mas na-enjoy na raw ni Regine ang pagkanta. Kaya naman hindi na niya naipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. I finished high school first. High school? High school. Alright. And then they asked me, do you want to, gusto mo bang mag-college? Tapos in-explain nila sa akin, pwede ka naman mapag-aaral ka naman, pwede ka naman mag-continue ng kumanta. Pero mahihirapan. Nahihirapan ako talaga. Mahirap yung family namin eh. So, at that time, ako na talaga yung tumatayong breadwinner. So, hindi nila kayang pag-aralin ako na sila lang. So, anong naging desisyon? Hindi na tuloy ang college? Hindi na ako nag-college. Kasi meron din akong learning disability. I have dyslexia. Kaya rin ako hirap. Actually, hindi ako hirap. Traumatized ako sa school. Because of that condition? Hindi ako makabasa eh. Hindi ako makaspell. Hirap ako eh. So everything is, I memorize. Although I have a very good memory. Yes. I memorize everything. Kakanta na lang ako. Yay! Hindi na ako papasok. Ang parang forte niya bilang estudyante, yung arts and music. Lagi siyang sinasali sa mga contest regarding arts, drawing.
Tapos sa singing din, lagi siyang sinasali, especially sa Girl Scout, yung may singing contest ng Girl Scout. December 23, 1989, nang itanghal si Regina champion sa Asia Pacific Singing Contest na ginanap sa Hong Kong. And you got the title. Paano na nagbago ang buhay ni Regine? Right after that, in 1990, I released, right away, 1990, I released a new album called 1990. And then I had my very, very first major concert, which was held in Folk Arts Theater, entitled Narito Ako. So that was my... Kinikilabutan ako. That was my big first concert, major concert. At nagtuloy-tuloy na pagkatapos nun. And the rest, as they say, is history. Nakagawa na si Regine ng di na mabilang na albums at sold-out concerts. Sari-saring pagkilala sa loob at labas ng bansa. She had the right songs, no? Tapos yung delivery niya talagang maengganyo ka talaga. Palagay ko, yung background niya rin na talagang from unknown, sumali sa isang contest, tapos nanalo, tapos sunod-sunod na yung kanyang successes. Malaking bagay yun sa narrative sa masa. Fine! Kung ayaw mo ko maging kaibigan, wag! At pati nga pag-arte ay pinasok na rin niya. Kapal na makeup mo. Wala na, paano na lang ako doon. Napa-sidetrack na lang ako ng very, very light. You did, a couple of projects also na movies. It was never my plan to be an actress. Sa pagbabalik ng tunay na buhay, Lahat. Wala akong ma-pinpoint na isa lang. I love yung little hugs, the little kisses, the lambing. Noli Me Tangere. Doon ako nakita ni Boss Vic. And he said that kaya ko nang magkaroon ng starring role sa pelikula. So yun ang parang naging, parang binigyan ako ng moving Wanted Perfect Mother. hindi maikakaila na pagdating sa kantahan, naging benchmark na ang isang Regine Velasquez Alcacid. Sa kanya kasing breathtaking performances at makabasag-basong tinig. Talaga naman daw napangatawan ni Regine ang titulo bilang Asia Songbird. Well, alam mo mga titulo, binibigay lang yan, Sa akin, I'm not so much impressed with titles. I'm really impressed with performance. At sa kanya nakikita ko talaga na when Regine is on stage and she sings, wala ka nang gagawin except manood at talagang just admire. Noong November 16, 2012, isang malaking concert ang inihanda ni Regine para sa lahat ng kanyang mga tagahanga na pinamagatang Silver in celebration of her 25 years sa industriya. Bongga yun eh. Kasi yun yung labasan ng lahat ng pwedeng ilabas. Lahat ng gusto ni ate na mangyari, gusto niyang ma-materialize. So, nandun yung look niya, pinag-isipan talaga, bawat segment, ano yung mga kakantahin, ano yung highlights. Kaya tsaka, isa si ate sa mga unang nag-concert noon sa MOA Arena. Just have an announcement, you guys. Pero ang hindi inaasahan ng lahat, noong umaga ng araw ng concert, nawala ng boses ang Asia Songbird. Total, kasama naman kayo sa celebration ng 25 years. So that's what I'm going to do tonight. Dumugo man ang ilong ko! Dahil sa nangyari, nangako si Regine ng isang repeat concert para sa kanyang mga tagahanga for free. Because you really deserve more. So much more than this. At wala pang ang halos 2 buwan, tinupad na ni Songbird ang kanyang pangako na masigit pa raw kaysa sa una. From the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you.
Nadala na nga raw tayo ni Regine sa ilang palasyo dahil sa kanyang mga awitin. Ilang beses na rin niya tayong pinaniwala sa pag-ibig sa hindi na mabilang na concerts at albums na kanyang nagawa. Pero sa kabila ng narating, si Regine pala ay hindi nakalilimot tumulong sa kanyang kapwa. Si Reg, honestly, mabait na tao. Lalo pang bumait dahil silang dalawa ni Ogie. Isa ring mabait, isang matulungin din, di ba? Why is that important to you na kahit sikat, dapat may ganito pa rin tayo? Social responsibility. Kasi feeling ko lang, I am so blessed to have been given this wonderful talent. So it's also my responsibility, with so much actually, not just this voice, with so much, and parang responsibility ko din to give back. It's also a nice feeling when you're giving back. Marami rin ang nakakapansin na hindi rin siya nakalilimot sa kanyang mga naging kasama noon at sa kanyang mga tagahanga. She started by sponsoring a child, way back 2011. Nauna yung husband niya mag-sponsor. That was 2007. And both of their sponsored kids are in Mindanao, sa Misamis Occidental. Si Regine kasi very close sa heart niya yung music. So I think it's automatic for her to bring World Vision every time may concert siya. Sa kabila nga raw ng busy schedule niya at ng kanyang asawa, nakakapagbigay pa rin sila ng oras pumunta sa ilang communities ng World Vision, gaya ng Aita community sa Zambales. Alam niya kung gaano ka-special ang bawat bata. She knows where to start, So they're starting one child at a time. Kung tunay na buhay ng Asia Songbird ang pag-uusapan, hindi po pwedeng mawala ang love life nila ng kanyang asawang si Ogie Alcacid. 1987, I was front act ako nung concert ni Ding Dong Avansado. Bali, ini-introduce pa ako ng mga panahon yun. So, parang bata, Siyempre, I was starstruck dahil I was a fan. Kiniklaim niya, niligawan na niya ako nung time na yon. Hindi ko maalala. Hindi mo siya maalala. Pero alam ko, nakipag-date ako with him. Parang group date. Kung sa paggawa ng musika, tila perfect partners, paano kaya nila na lamang magiging partners din sila in real life? The start of our relationship was very difficult because nga, he was married before. It was very difficult. A lot of times I was giving up talaga. Pero siya, he didn't give up on me. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil muli akong lumigaya. Hinanda ko na sarili ko Diba? Ito mo, hindi ko iniwan yung panyo. December 22, 2010, matapos ang kanilang 3-year relationship bilang BFGF, ikinasal din ang the singer and the songwriter. Ang pag-aasawa, paano ka binago? Kasi before we got married, we nag-live-in na kami for mga 3 years siguro. Meron na kaming naging adjustment before we actually got married. So parang nung nag-asawa kami, parang tinuloy lang namin. Si Ogie naman, may ilang discoveries at may ibinisto rin tungkol sa kanyang asawa. Minsan natutulog siya naka-4. Di ba hindi naman normal yan? Dapat nakahiga ka din. Siya naka-4. Minsan, sumasayaw siya sa pagtulog niya. Very light sleeper. Konting anong gising na yan. Sa ngayon, araw-gabi na raw masaya ang buhay ni Mrs. A dahil sa pinakamagandang blessing na dumating sa kanyang buhay, ang anak nilang si Nathaniel James o Nate. Parenting is, we take it very seriously. I think tulad ng ibang mga nanay, she's really well-equipped pagdating sa gano'n. What's the best thing about being a mom? Ano yung pinakamasarap para sa'yo? Lahat. Wala akong ma-pinpoint na isa lang. I love yung little hugs, the little kisses, the lambing. I love everything about being a mother. Sa aming pagbabalik, ano ang bago, anong kakaiba kaya sa Regine at the Theater? Itong concert na to, sa lahat ng concert na ginawa ko, ito yung pinakaiba. Kasi hindi to pop concert Hindi siya kasi pop concert. I'm not gonna sing my songs here.
papel, may ballpen or pencil. Pagtayo ko, may mata na yun. Ngayong Nobyembre 2015, may panibagong handog na naman si Regine Velasquez Alcacid para sa kanyang mga tagahanga, ang Regine at the Theater. Noong nakaraang November 6 and 7, naganap ang first 2 nights ng concert. At sa darating pang November 20 and 21, ang second half ng Pasabog ni Songbird. Ano ang bago, anong kakaiba kaya sa Regine at the Theater? Itong concert na to, sa lahat ng concert na ginawa ko, ito yung pinakaiba. Kasi hindi to pop concert eh. Siya kasi pop concert, I'm not gonna sing my songs here. So it's not my comfort zone talaga. I will be singing mga musical theater songs. Kasi itong concept na to, matagal ko na talagang gustong gawin. Pero, you know, I just never had a chance to do it. Pero finally now, gagawin ko na talaga. Ito na siguro talaga yung tamang panahon. Ang pagko-conceptualize daw ng concert na ito, inabutan pa raw ni Mang Jerry. Ang tatay, mentor at numero 1 tagahanga ni Regine. May bahagi ba si tatay sa konseptong ito? Alam niya to? Alam niya. So parang he was kind of waiting for this to happen, but unfortunately, hindi na siya inabot. Hindi na niya inabot. But that's okay. I'm sure he'll be watching me in heaven. Bagamat naging urong-sulong daw noong una, ang pangarap niyang ibigin ng marami sa pamamagitan ng kanyang mga awitin, natupad pa rin ni Regine. Pero sa buhay kaya ng Asia Songbird, may kulang pa ba? Wala akong kulang. Sobra-sobra pa nga eh. God has blessed me with so much. I never thought that I'd be a singer, but I became a singer. I never thought I'd become a recording artist, but I became a recording artist. It was just a dream before. I have to work hard to get it. Pero binigay pa rin sa akin. Binigay pa rin sa akin. Kumbaga, naghintay lang ako ng konti. Pero ibinigay pa rin sa akin ni God. The boys in your life. My boys, they melt me. They melt my heart every day. Sa mga nagdaang taon, talaga namang nag-shine si Regine bilang isang singer at icon pagdating sa kantahan. Araw-gabing araw ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga biyaya na dumating sa kanyang buhay. At para sa kanya, tanging ikaw lang ang may kakayahang dalhin ang iyong buhay sa direksyong gusto mong puntahan. Anong aral ng tunay na buhay ni Regine Velasquez? Na pag nagdasal ka, hindi mo tigilang magdasal. You keep dreaming for what you want to achieve in life, and then you work hard. You will surely get whatever it is that you want. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayo makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.